Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho. Magandang hapon Pilipinas na Imbagamalo, Ilocos Region. Ito po ang programang Kapihan sa Ilocos. Ang Kapihan sa Ilocos po ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Ilocos Region at ang PIA po pinamumunuan ng ating Director General Catherine Gloe de Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno naman ng ating Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we are headed by our Regional Head, Jeneline C. Role. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, at ako po muli ang inyong pong makakasama sa isa na naman pong oras ng talakayan dito po sa ating kapihan. Katuwang ng Philippine Information Agency ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang ihatid ang timely, accurate, and relevant information para po mapakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Live po tayong napapanood via the Facebook Live of our PIA Ilocos Region Facebook page. Kasama na rin po dyan ang 4 pa pong provincial Facebook pages ng PIA dito po sa Region 1. Andyan ang PIA Ilocos Norte, ang PIA Ilocos Sur, PIA La Union at PIA Pangasinan. At gayon din po, napapakinggan din po tayo sa ating mga carrying radio stations region-wide. At ngayon po, napapakinggan at napapanood din na din po tayo sa ating pong YouTube at Spotify. Yan, mas marami na rin pong mga platform ang inyo pong mapapanood at mapapakinggan na platform po ang ating pong Kapihan sa Ilocos. Kung nakaraang episode po ng ating kapihan, nakasama po natin ang ating pong Department of Environment and Natural Resources para talakayin kung ano yung mga aktibidad at mga inisyatibo ng DNR para po dito po sa ating environment month. Marami actually mga celebration po ngayong June at isa na po dyan ang Philippine Environment Month. At isa na rin po dyan ang ating pong mga pag-uusapan ngayong hapon with of course our guest for this afternoon. And with this afternoon po, makakasama po natin ang Department of Health Ilocos Center for Health Development through the Ilocos Training and Regional Medical Center. Ayan, magandang hapon po at ngayong hapon po makakasama po natin. Nagbabalik po sa ating kapihan sa Ilocos, Infectious Disease Specialist mula sa ITRMC, Dr. Leah A. Sanedrin. Good afternoon po, Doc. And welcome back po sa ating programang Kapihan sa Ilocos po. Good afternoon, sir. Good afternoon rin sa audience. Good afternoon po, Doc Leah. And of course, joining Doc Leah, we have nephrologist. Also from the ITRMC, we have Dr. Pamela Elaine M. Pada. Good afternoon po, Good Doc afternoon Pam. po. Good
Afternoon po, everyone. Yan, good afternoon po sa ating nagagandahang doctors po mula sa Ilocos Training and Regional Medical Center. At sila po ang ating pong makakasama ngayong hapon na to para sa ating kapihan sa Ilocos. And of course, bago po tayo magpatuloy sa ating pong diskusyon dito po sa ating pong kapihan sa Ilocos, nais ko lamang pong i-plug ang ating text line na 0916696194 para po sa ating mga kababayan na gusto pong magtanong patungkol sa ating mga topics for today. Di kaya naman po sa ating mga kababayan na nandyan po sa ating Facebook Live, maaari na pong ilagay ang inyong katanungan dyan po sa ating comment box. At para naman po sa ating mga media partners, maaari nyo pong ilagay ang inyong mga katanungan dyan po sa ating pong comment box sa ating Zoom platform. Ayan po, hindi na po natin patatagalin pa. Pag-usapan na natin yung atin pong mga topics for today. Siguro inahin natin yung with Dr. Pam. Dahil first time ni Doc Pam. Siya ang uunahin po natin ngayon. Doc Pam, ang ating pong topic with you is of course kidney health. Ayan po, dito po sa kidney health po natin. Ano ba ang idinudulot ng ating pong kidney health at gaano kahalaga na pinapangalagaan po natin ang ating pong kidneys para po sa overall health ng isang tao? Okay po. So, napapanahon tong topic natin, no? Kasi sineselebrate o pinagdiriwang ho natin ngayong buwan ng Hunyo ang National Kidney Month. So, itong topic natin ngayon, talagang dapat makinig yung mga tao po. So, ano ba ang silbi ng ating kidneys, no? So, kidneys, in Tagalog, is bato. So, ang kidney natin, para siyang salaan sa katawan. So, sinasala po niya, lahat po ng dugo natin sa katawan, dumadaloy ho sa ating kidney or ang ating bato. Pagdating ho sa ating kidney, finifilter o sinasala ho niya yung dugo. Tinatanggal po lahat ng impurities, mga toxin, mga lason sa dugo, kahit excess fluids po, and mga electrolytes, nilalabas ho sa ihi. Yung dumi nilalabas po sa ihi. And then, yung malinis ho pag malinis na ho yung dugo, binabalik ho sa katawan. Ngayon, marami pong silbi ang kidneys natin, hindi lang siya tagalinis ng katawan. So, ang kidneys natin, tumutulong din ho ito na mag-produce ng pulang dugo sa katawan to prevent anemia ho. No? So, ano pa ho? Nire-regulate po ng kidneys ang ating blood pressure. Ano pa? Tumutulong ho ito sa pag-regulate ng calcium and phosphorus sa katawan. So, syempre din isa pa, pagre-regulate ho ng tubig, ng fluid. So, very important po ang kidney. Although, ang pangunahing ginagawa ho ng kidneys natin talaga is as filter or salaan. Napakarami pala talagang magandang dulot na binibigay itong ating kidneys, no? Kagaya kung gayon na lamang po na kailangan natin talaga siyang pangalagaan po, no, Doc? Pero ito ba ang ating pong kidney, Doc? Sa anong punto po natin malalaman na if our kidneys are really damaged na po? Ang kidney diseases kasi, yung unang stages, wala kang mararamdaman. Wala siyang sintomas. So, that's why, ginagawa ho natin parati is nagkakaroon tayo ng mga laboratory exam and konsulta. Kasi, yung early marker for kidney disease, makikita ho natin through the ihi, sa pag-examinasyon ng ihi. Sa creatinine, ano po ang creatinine? Yun ho ang blood test to detect kung kamusta po ang kidneys natin. So, madalas nire-request po natin yun. So, yun po yung mga ginagawa. Ngayon, regarding sa sintomas ho, ano ang sintomas ng mga kidney diseases? Iba-iba ho. Pero madalas ho nagkakaroon ng pagmamanas. Kasi kidney po yung nagre-regulate sa fluid sa katawan. So, kung palyado ho ang kidney, nagkakaroon ng pagmamanas. Ano pa ho, mga abnormality sa ihi. So, nagkakaroon po, nag-iiba. Some patients, nag-iiba ho yung kulay ng ihi. Nagiging kulay tsaa. O, tapos ho, nagkakaroon ng masyado hong mabula yung ihi. Ayun ho. Marami pa hong ibang symptoms eh. Some patients, meron ho silang back pain, flank pain. Ayun ho. Sa mga ganitong sabi niyo pong mga simptomas, Doc, kailan po the best ang isang pasyente po, ang isang tao na dumulog
sa ating pong mga eksperto kagaya po ninyo, isang nephrologist po, para ipa-check kung talagang kung may tama na ba itong ating mga bato po? Kung kayo po ay high risk, so ano po ang mga high risk? Pag kayo po ay may family history ng high blood, diabetes, o kaya pag meron kayong mga kapamilya, kamag-anak na nagdadialysis, o kaya yung may mga known na kidney diseases, o syempre pati po yung mga may sakit sa puso, obese, kailangan ho talaga meron ho tayong mga initial assessment po. So, yun po yung mga kasi mas nauuna pong nakita yung mga sa test, blood test abnormality. Kasi sometimes pag nagkakaroon na kayo ng sintomas, ibig sabihin nasa malalang ano na ho yun. So, yun po. Yun yung mga ina-advise po namin talaga na magpakonsulta. Siyempre, yung mga nagkakaroon rin ho ng sintomas sa yung mga binanggit ko ho kanina, better ma-assess po kayo ng doktor. Oho. Kailangan din natin talaga dito ng early detection, no, Yes, Doc, opo. para mas ma-manage pa natin. Pero Yes. Doc, base po sa inyo pong assessment, personal assessment po, um, ano-ano po bang mga siguro mga stage ng age natin na naapektuhan ng ating pong kidney disease? Dahil parang naano natin na nababalitaan natin na medyo bumabata ang ating mga Opo. patients when it comes to Mhm. kidney diseases. Ang kidney diseases natin, meron tayong dalawang type. So, meron yung acute. So, meron din ho yung chronic. So, yung acute, yun yung mga panandalian lamang na nagkakaroon ng palya ang kidney. So, bumababa yung function ng kidney. Ano po yung mga madalas na dahilan nun? Halimbawa, pag dehydration, so may ongoing bleeding sa katawan. Ano pa ho? Pag may ongoing infection, talagang sometimes tumataas po ang creatinine. Pag may nakabara sa daluyan ho ng ihi, gaya ho ng pag meron hong bato, meron pong mga mass po, ganun. Usually, pag na treat na ho yung, pag natanggal na ho yung bara, bumabalik rin ho sa dati. So, yun po yung mga acute na marami pa pong ibang dahilan yung acute na kidney injury. Pero meron ho tayong tinatawag na chronic. Pag chronic kidney disease, ito ho yung mga talagang pangmatagalan. Matagal ho yung effect po, no? So usually pag more than 3 months na ho na elevated o matataas po ang ating creatinine, ibig sabihin likely chronic na po ito, no? Ano ho yung mga dahilan ng chronic kidney disease? So, sa atin po, global at saka po sa Pilipinas, ang number one pa rin ho na sumisira sa ating mga bato o kidney is diabetes. Hindi po kontroladong blood sugar. So, talagang pag diabetic ang patient, talagang ine-emphasize namin, napakahalaga po na i-control ang blood sugar. No, marami pong bad effect ang diabetes. Isa na ho dito ang pagkasira ng kidney. Paano po ba sinisira ng diabetes ang kidney? Pag mataas po na blood sugar, sinisira po yung mga filter ng kidney. Second ho na dahilan po is number 2 ho na nagdudulot ng pagkasira ng kidney is high blood. So pag hindi kontrolado ho ang high blood, nasisira rin po ang kidney. So sabi natin sa mga pasyente, hindi sapat na umiinom lang kayo ng gamot na pang high blood. Kasi yung iba parang pinapabayaan lang, 'di ba? Meron naman akong gantong gamot. Mali ho 'yun. Dapat na-achieve nyo po yung target. Ang pinaka-importante pag umiinom po kayo ng mga gamot sa halimbawa sa pampababa ho ng blood pressure, mini-make sure nyo na-achieve nyo yung target, which is less than 130/80 or sometimes less than 120/80 po, 'no? Para hindi po kayo magkaroon ng komplikasyon sa kidney. Marami pa pong ibang dahilan yung chronic kidney disease. Meron ho tayong ang dahilan is paulit-ulit po na UTI. So, pag sa isang taon, maraming beses kayo nagkaka-UTI, nakakasira ho yun ng kidney kasi nagkakaroon ho ng peklat yung mga daluyan ng ihi. Ano pa ho, pag merong bara, yung sabi ko rin ho kanina sa acute, pag meron ho kayong bato sa kidney, bumabara ho siya. Lalo po kung hindi napabayaan ho itong bato na ito, na bumabara ho dun sa daluyan. So, kidney stones, pwede rin ho. Mga autoimmune diseases, gaya ng lupus, nakakasira rin ho ito ng kidneys natin.
Marami pa hong iba. Meron din ho yung sumisira ng kidney na namamana. Ano ho ito? Yung polycystic kidney disease. Meron din ho pag halimbawa uncontrolled yung uric acid. Meron po tayong tinatawag no urate nephropathy, uncontrolled yung gout. Pag nagkaka-gout po ang pasyente, dalawa po yung sumisira sa kidney. Uncontrolled uric acid at madalas po sa mga kababayan natin, gumagamit ho sila nagse-self-medicate ho ng pain reliever. Kasi sabi po ng kapitbahay, ganito pong inumin ko, ganyan, ganyan. So, hindi nila alam, parang almost 1 year na ho pala sila naka-pain reliever. Yun pala, nakakasira na po pala ng kidney. Kasi hindi po ina-address ano ba talaga yung dahilan nung pananakit ho halimbawa, kung gout man ho yan, dapat may pampababa ho ng uric acid. Herbal ho, paggamit ng mga herbal, meron po tayong tinatawag na herbal nephropathy. Ngayon, ang dami ho ngayon sa social media na lumalabas na, ganito, inumin nyo ako dahil magpapagaling ako ng gamot. Magpapagaling ako ng kidney nyo or kung ano-ano pa ho. Madalas po sa mga produktong ito, hindi po regulated ng FDA. May mga component ho ito na sumisira. Hindi lang ho ang kidney, baka pati po yung atay, pati ho yung colon natin na apektuhan. So yun ho, wag po basta-bastang nagpapaniwala sa mga social media. Ang pinaka-the best pa rin po, magpakonsulta sa doktor po. So yun yung dalawang types ng kidney diseases. Pero with the ano po, base po sa assessment nyo, Doc, totoo po ba na pababa ang ating pong mga Yes po. pasyente Ang sa kidney ang disease? trend ho ngayon, actually yung porsyento ng chronic kidney disease sa buong mundo tumataas po by around 30% ho. So, napakalaki ho nun. And lately, nakikita po namin pabata ng pabata yung nagkakaroon ng mataas na creatinine and yung nadedetect ho namin na chronic kidney disease. Usually, mga less than 20 years old, meron na hong pumupunta sa clinic na parang ang suspetsa ho namin meron hong sakit na kidney disease. So, paano ho yun na-detect, no? So, usually, tinitignan ho namin yung sa urinalysis po. Ito po yung madalas naming napapansin. So, yung urinalysis, minsan, sine-check po, parang pag makikita po siya, akala ko UTI. Kasi po merong protina sa ihi. Meron pong red blood cell sa ihi. So, pag nakikita, parang some po would treat this as UTI. Pero yun pala, hindi siya UTI. Parang early marker na siya na may something wrong with the kidney. So, pag ganun ho, better ipakonsulta na ho ito sa nephrologist. Kasi may mga test po kami na ginagawa. So, pero ngayon ho, marami ho talagang bata na na-detect. Bakit ho kaya? Isang factor na iniisip namin kasi syempre ngayon ang dami hong yung lifestyle po is very unhealthy. Ang dami hong mga lumalabas na mga pagkain na very high in sodium. So, fast food. Very high in sugar. So, ang dami pong risk factor, no? Kaya, I think, isa po yun sa factor ba't ang dami hong bata na maaga pong nadedetect with kidney diseases. It's really important po, no, Doc, na to watch yung kung anong kinakain natin, yung lifestyle natin. Yes. Mostly, opo. no, Doc, para hindi humantong dito sa mga sakit na to, which is kidney disease, lalo na yung chronic, which is, I think, irreversible, Doc. Yes. Ang pinagkaiba pala ng acute kidney disease tsaka chronic. Pag chronic, irreversible talaga. So, ang goal lang namin of treatment sa paggamot ng chronic kidney disease, hindi po agarang mag-progress to failure. No, kasi yun po yung tanong kanina is meron tayong mga different stages of chronic kidney disease. So, paano po tong staging na ito? So, kino-compute ho namin yung tinatawag nating GFR. So, GFR is glomerular filtration ratio. So, ano po ito? Parang ito yung porsyento ng kidney na kayang maglinis ho ng dugo. Yung parang filtration, kasi yun naman yung pangunahing gawain. Paano po yung staging? Yung GFR, kino-compute po namin siya base sa edad, sa latest creatinine,
at saka po sa gender. So, kino-compute po namin. Ngayon, may 5 stages of chronic kidney disease. Stage 1, ito po yung pinaka-mild. So, ano po ito pag ang GFR is nasa 90 and above po. Usually, wala pa hong symptoms ito, no? Asymptomatic pa. Stage 2, ito yung mga pag ang GFR mo ay nasa 60 to 89. Opo. So, ito medyo nagde-detect na tayo. May mga unti-unti na hong may nararamdaman. Then, stage 3, yung stage 3, ito some patients meron na ho talagang sintomas, no? Ano ang stage 3? Nahahati po ito sa dalawa. So, stage 3A and stage 3B. So, pag 3A, pag 3B, ito yung mga nasa around 30 to 44. Tapos, pag 3A, ito naman yung nasa 45 to 59. Ngayon, yung stage 4 and stage 5, ito talagang binabantayan namin. Ito, mas napapadalas ho yung pagmamonitor namin sa mga pasyente. No, sila po yung pag stage 4 around pinape-prepare na po namin yung mga pasyente sa possible na renal replacement therapy. Ano po yung renal replacement therapy? Dinidiscuss na ho namin as early as stage 4 yung posibilidad na magdialysis po ang pasyente. Pag stage 5 po talagang ito, less than 15 na lang ho ang EGFR. So talagang halos wala na hong nalilinisan yung kidney. Naiipon na ho yung lason sa dugo. Pag ganito po, no? So pag 15, ayun ho, talagang talagang ito ho, talagang dialysis ho yung ano natin, yung isa sa mga option. Oho. Ako, no, Doc, siguro ang bottom line dito sa kidney disease, lalo na dun sa chronic, ay itong sakit na to ay nakakatakot, Doc, talaga. Opo. Yes. Kasi, it doesn't just affect yung ating kidney. Mhm. Kumbaga, inaapektuhan nito yung ating overall Mhm. health, no, Doc? Yes, opo. Pero, can you give us an idea po, Doc? Like, ang isang tao po ba na may chronic kidney disease, yung po bang quality of life na meron siya noon ay it's the same with the quality of life na meron siya ngayong may chronic kidney disease na siya? Syempre po hindi, Mm. magkaiba. Although, pwede mo pa rin gawin yung usual. Pag may chronic kidney disease ka, hindi ibig sabihin parang wala ka nang gagawin. Ang mababago lang ho dito is yung lifestyle. So, yung diet, mas magiging more and more, parang mas magiging stricto ho tayo sa diet ng mga pasyenteng may chronic kidney disease. Siyempre, yung low protein diet ho yung tawag doon, no? And ang ini-encourage natin dito, syempre, mga plant-based na diet ho. Pero yung mga usual activities, halimbawa pag nagtatrabaho ang pasyente, pwede pa rin naman ho. Yung lifestyle lang ho talaga yung i-emphasize namin na talagang babaguhin. Sa chronic kidney disease naman ho, meron tayong mga modalities na pwedeng gawin. So yun yung dialysis po. Ang dialysis natin may dalawang klase ho tayo. So pwede ho yung usual, yung common, which is the hemodialysis. And yung second po is yung peritoneal dialysis. So, pwede ho yung dalawa. Ang definitive pa rin ho na treatment for chronic kidney disease, since irreversible po ang kidney disease, would be the kidney transplant. Kasi syempre ho, papalitan ho ng malusog na kidney yung palyado hong kidneys. Ayun ho. Ngayon naman po, Doc, dahil nga po yan ang advice natin dun sa ating mga taong may chronic kidney disease na po ngayon. Ano naman po ang advice siguro natin dun sa mga taong wala pang kidney disease na maaari nilang ma-prevent yung chronic kidney disease in the early stages po? Syempre in general, dapat healthy lifestyle po tayo. So, meron tayong mga golden rules to protect the kidney. Number 1, syempre since healthy diet pa rin ho. So, not necessarily na magda-diet na hindi nakakain, pero pipiliin nyo ho yung kakainin nyo. Yung pinggang Pinoy ho natin, 1/4 lang ho doon yung carbohydrates. Yung next 1/4 is yung protein. So, yung protein naman ho, pipili kayo among the, pero syempre, pipiliin nyo na po yung mga healthy protein source, mga high biologic value na source. Pero yung kalahati po ng plato is plant-based.
So, gulay at saka ho yung mga prutas, no? Ano pa ho, siyempre, kontrolado ho dapat ang blood pressure, kontrolado ho ang blood sugar, iwasan po ang pagse-self-medicate. So, self-medicate, especially mga pain reliever, herbal, iwasan din ho, no? Tapos syempre iwasang ma-dehydrate. Syempre water po ang pinaka-importante for the kidneys. So adequate hydration, especially ngayon na napakainit po ng panahon, importante po ang tamang pag-inom ng tubig, no? At saka po syempre 'pag may nararamdaman ho kayo, yung mga nabanggit ko kanina, better magpakonsulta po agad kayo sa doktor. Oo. Tapos syempre surveillance pa rin ho. Kung kayo ay high risk, mas maganda at least sa isang taon meron ho kayong check-up para ma-detect po natin agad. Speaking about dun sa physician consultation po natin, Doc, saan po pwedeng dumulog ang ating pong mga kababayan po if ever na may mga concerns sila sa kidneys natin, lalo na dito po sa ating area, dito po sa Ilocos Region. Ang ITRMC po ba, meron po ba siyang mga serbisyo patungkol dito po? Yes po. Dito sa ating ITRMC meron ho tayong mga kidney care clinics po. So maaaring pumunta ang ating mga kababayan, no. Meron naman hong website to do para po mag-schedule or mag-appoint ho. Ayan, nakausap po natin si Doc Pam ng ITRMC tungkol sa disease. Siguro, for the meantime po, let's pause for a short break po muna, Doc Pam, at magbabalik po ang ating programang Kapihan sa Ilocos makalipas ng ilang paalala. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam. Yan sa ating programang Kapihan sa Ilocos. Kasama pa rin po natin ang Department of Health, Ilocos Center for Health Development through the Ilocos Training and Regional Medical Center. Kung kanina po, napag-usapan po natin with Doc Pam yung patungkol dun sa kidney disease na medyo nakakatakot. Ayan po. Ay, hindi lang pala medyo. Actually, nakakatakot siya na sakit. At ngayon naman po ay magtutungo naman po tayo dun sa isa pa pong nating topic for today's Kapihan, yung ating pong dengue. Dahil nga po, Doc Lea, no, ngayong
nag-start na naman po ang ulan-ulan. Marami na naman pong kiti-kiti at mga lamok ang pumapaligid po sa atin pong kapaligiran. Gaano po ka-importante na meron po tayong awareness sa ating pong sakit na dengue? Okay. Since kasi ang first notion is yung infection is from lamok. Okay. So importante rin na malaman na ang dengue is a viral infection. So magsa-start yan na nagkakos rin yan ng mataas na lagnat, pagsakit ng katawan, mga buto, pwede rin yung ulo, at saka ang mahalagang malaman is pwede itong maging severe and life-threatening. Pero hindi naman lahat ng kaso is pwedeng maging malala. Pero dapat mababantayan ito para kasi pwede itong biglang lumala. Kaya nga nasabi niyo kanina po, Doc, 'no, na hindi naman lahat ng atin pong mga nakagat ng lamok ay maaaring dumaan sa dengue. Sino po ba ang mga o ano po ba ang mga yung mga species po ng lamok natin na talagang carrier ng mga ganitong klaseng sakit? Ang dengue virus kasi dala yan ng Aedes aegypti na mosquito. Ito, kakaiba siya sa usual na mosquito kasi meron siyang stripes, puting guhit sa kanyang paa at saka sa kanyang katawan. Kakaiba rin ito kasi hindi siya yung usual na lamok na nangangagat sa gabi. Usually active ito sa umaga at saka late afternoon, dun siya nangangagat. And isang difference rin sa ibang usual na lamok is nangingitlog sila sa malinis at saka yung mga hindi nagagalaw na tubig o stagnant water. Yung mga nasa timba na hindi nagagamit, pots, gulong, mga vases, pwede rin yung mga may takip tapos may konting tubig lang doon, pwede silang mangitlog doon. Pero if ever, Doc, can you give us an idea po kapag ang isang tao nakagat ng lamok na carrier ng dengue virus, at the first ano pong makikita nating mga simptomas sa kanila? Okay, so kapag ang tao nakagat ng infected na lamok, yung dengue virus papasok na agad yan sa dugo. Tapos unti-unti na siyang dumadami o yung tinatawag nating nagmumultiply na. So after 4 to 10 days, yung tinatawag namin na incubation period, magkakaroon na siya ng lagnat, sakit sa katawan, sakit sa buto-buto, tapos minsan magkakaroon ng rashes. Pero yung rashes kasi ng dengue, initially is yung flushing ng skin, parang pinkish, na mainit siyang tignan. Ganon ang rashes. Ngayon, kapag nagkaroon na siya ng bleeding or pagbagsak ng BP, pagsakit ng tiyan, yun na actually yung warning signs ng severe dengue. Which is nakakatakot dahil maaaring magdulot na po ng mas nakakatakot pa na mga effects sa ating pong katawan. Pero if ever, Doc, na meron pong isang pasyente na nagkaroon ng simptomas na kagaya ng nabanggit po ninyo, ano po ba ang the best na gawin ng isa pong pasyente, lalo na po ang kanyang magulang, para po maiwasan po natin ang pagdulot ng mas malala pa na mga effect nitong dengue po na sakit? Unang-una, huwag mag-self-diagnose. So, pag nagkaroon na ng lagnat, lalong-lalo na kapag may cases na ng dengue sa community or sa neighborhood, so dito na pumapasok na important rin dapat maging marites. Kung may kaso na kayo ng dengue, asahan mo na kapag may naglagnat sa bahay, pwede. Pwede kayong makagat rin ng Good effect infection. pala ng pagiging tsismosa yan, Doc, 'no? Yes. Oo. So, kailangan magpakonsulta na agad. Pero habang hindi pa nagpapa-check up, dapat umiinom ng maraming tubig, hydration, tapos imo-monitor mo yung sarili mo, yung kasama mo sa bahay, at saka supportive therapy. So, ibig sabihin, magti-take ng paracetamol. Um, I-remind ko lang sana na iwasan mo nang uminom ng ibuprofen, mefenamic acid, and aspirin kasi ini-increase niya yung risk sa bleeding.
Bakit po, Doc? Ano kaya? Um, unang-una yung aspirin, anti-platelet siya. Oo. So, bumabagsak yung platelet. So, tapos nag-a-anti-platelet ka pa. So, lalong babagsak, lalong mag-i-increase ng risk sa bleeding. Pero Doc, may mga times no na ang atin pong sakit na dengue, pag lumalala, nagkakaroon na ng blood transfusion na na sinatawag natin. Ano pong mga stages na ito kapag nagkakaroon na ng ganitong Um, actually, hindi po, intervention? majority ng cases, hindi kailangan ng blood transfusion or platelet concentrate transfusion. So, minomonitor lang talaga yung platelet. Hydration lang talaga. Pero, merong instance na kailangan ng salinan ng platelet concentrate or any blood transfusion pag meron ng bleeding, severe bleeding, at meron ng specific na indication ang na nakita yung doktor sa pasyente. Siguro Doc, dahil ito siguro isang pinaka-importante na advice natin sa ating pong mga kababayan dun sa preventive side. Paano po natin mai-ensure at mape-prevent itong pong pagkalat ng sakit na ito sa ating mga community? Um, Siyempre, iisipin mo, vector-borne disease ang dengue. So, hahanapin mo ang kanyang breeding site. So, saan ba siya nagbe-breed? Sa mga stagnant water na malinis. Sa mga timba, mga vases, mga lumang gulong, kahit anong bote na meron na nag-iipon ng tubig sa bahay. So, yun, kailangan mong alisin lahat yung mga naipong tubig. Tapos kailangan talagang manatiling malinis yung paligid. Talaga nating panatilihin no yung ating ano ba yung ating pong attitude sa paglilinis ng kapaligiran dahil kung hindi lang dengue actually ang tumataas kapag pag madumi ang paligid po no. Pero Doc, dito naman po, paano po natin nalalaman kung ang dengue fever ay simpleng fever lang or nasa severe na po siya na part? Ang ordinary dengue fever is syempre may high fever, may joint pains, body pains, headache, ganun. Pero once na may severe bleeding na, may matinding pananakit na ng tiyan, meron na siyang tubig sa baga, kasi meron ng leakage ng fluid sa blood vessels, nagkakaroon na ng tubig sa baga, tapos sa tiyan bagsak na yung BP niya. So, dun na yung warning signs ng severe dengue. Pero dito naman po sa ating pong dengue cases po dito po sa region siguro po. Kamustahin naman po natin ang kaso po natin dito po sa ating region po, Doc Lea. Comparing last year for week 21, from January 4 to May 30, meron tayong decrease ng cases, almost 13% for the whole Ilocos region. Pero sadly kasi, dito sa La Union, meron tayong increase ng cases, 25%. And out of the 5 mortality, 2 yung dito sa La Union. Po talagang mga unfortunate na dumidiretso dun sa mga mortality po natin po na Doc. Pero Doc, if ever po, gano'n naman po kahanda ang ating pong mga hospitals siguro dito sa ating pong region, especially the ITRMC, para tugunan yung mga kasong ganito? Handa naman ang ating mga ospital at saka mga healthcare workers. So meron tayong dengue fast lane. Tapos meron rin tayong mga established na protocols on diagnosing and monitoring and treating dengue cases. Tapos syempre ongoing pa rin ang surveillance at monitoring. Yan, Doc, do'n naman po tayo sa treatment po dahil, ang common na paniniwala ng ating mga kababayan ay kapag ang isang tao ay meron pong,
dengue ay kailangan pong ipainumin ng tawa-tawa po at iba't iba pong mga alternative na mga medications po, Doc. Gaano po ba katotoo na effective po ba itong tawa-tawa po at iba pong mga alternative na paggagamot po natin dito po sa sakit na dengue? So, unang-una, yung specific treatment, wala pa tayong antiviral for dengue virus infection. So, ang pangunahing treatment is hydration, tapos monitoring nga ng platelet, tapos supportive therapy, pagbibigay ng paracetamol kapag may fever. Um, with regards to the alternative medicines, kagaya ng tawa-tawa, meron pa nga papaya leaf extract. Uh, meron tayong studies actually, pero hindi sapat yung evidence para gawing standard of care or standard treatment yung mga nasabi nating mga alternative medicine. Pwede nating gamitin as a supplement, pero hindi mo pwedeng ipalit sa tamang consultation sa Maaaring doctor. pandagdag lang po siya dun sa mga ginagawa nating intervention, no, Doc? But not totally palitan yung ating pong ginagawang medication na napag-aralan at talagang ginagamit na natin from noon pa. Pero ito po ba, ano po bang mga programa at kampanya po na ginagawa po siguro ng ating health sector upang pababain ang kaso po ng ating pong dengue dito po sa ating region po? Patuloy pa rin na tinataguyod ng Department of Health ang 4S na strategy. Yung first S is yung seek and destroy breeding places. Yung second S is yung self-protection sa mga FDA-approved na mosquito repellents. Tapos yung third S is yung seek consultation. And yung fourth S is yung support spray and fogging sa mga hotspots areas kapag kailangan. Ayun naman po, Doc. Para naman po sa ating pong mga kababayan po na siyempre usually po, ano po bang mga common na age po na siguro kino-consider natin na high risk kapag kunyari nadapuan ng dengue ay mas malala or may mga ganito po ba tayong mga considerations, Doc? Ang common notion kasi is malala kapag pedya or bata. Bata. Oo. Kasi madali silang ma-dehydrate. Tapos hindi nasasabi ng bata yung nararamdaman nila. Pero actually, kahit anong edad, bata, matanda, pwedeng maging malala para kaya dapat binabantayan, minomonitor ang dengue cases sa dengue infection sa bahay. Kaya po, no, kailangan po nating bantayan, tanungin kung ano pong nararamdaman ng ating pong mga kapamilya, lalo na yung mga bata. Dahil nga po, sabi niyo po kanina, ay hindi talaga na sasabi ng ating pong mga bata kung ano pong kanilang nararamdaman. Ayan po. Pero Doc, meron na po bang mga preventive measures na ginagawa or naiimbento ang atin pong health sector? Kagaya ng bakuna, meron na po ba tayong bakuna kontra dengue po? Locally, wala pa. Wala pa. May ongoing na vaccines na approve ang WHO, pero available siya, authorized siya sa ibang countries. Pero dito sa atin, wala pa. Meron pa tayong katanungan dito. Although napakapyawan na po natin kanina from Love Radio Dagupan. Sabi niya po, nakakahawa po ba ang dengue? Hindi po nakakahawa. Basta makagat ka siguro ng infected na lamok, doon ka magkakaroon ng dengue virus infection. Basta ang kakagat ay carrier ng dengue po. Ayan. Ayan po. I think we have a question kanina. Siguro kinakumusta niya po kung ilan na po ang cases sa Pangasinan naman daw po. That's from Ma'am Hilda Austria. Do we have data po regarding the Hindi ko case nakuha po? yung cases sa dengue. Pangasinan po, Doc. Sa Pangasinan, kasi sineperate nila ang Dagupan City. So,
Pangasinan actually, meron silang decrease ng 47% ng cases. Dagupan City decrease din ng 29% Magandang balita compared po yun, last no? year. Yes. Actually, kasi parang during the previous years po, parang Dagupan at Pangasinan talaga ang sinasabi Oo. nilang madaming mga cases po Yes. ng dengue. Now, nakikita po natin. No? Ayan po. Siguro, basahin na rin din po natin yung question. I think patungkol na ulit ito sa kidney health. Doc Pam, sabi niya po, kamusta po ang kidney health ng mga taga Ilocos Region at pwede po bang makahingi ng data kung gaano po kadami ang mga acute at CKD? Siguro we'll follow up na lang po yung data at ano po ang kadalasang cause ng kidney disease sa Region 1 at ano po ang ginagawa ng DOH ng mga programa para sa ma-prevent po natin ang pagtaas at trend at mga tulong naman sa mga mayroon ng disease. Dito po sa buong Pilipinas, including our Ilocos region, siguro yung specific data will follow up na lang po. Pero ang number one cause pa rin po is diabetes na hindi kontrolado. No, ngayon, with regards to the program, marami pong program na ginagawa po ang ating pamahalaan, pati po in partnership with the Department of Health, local hospitals, and pati na rin po ang PhilHealth. So, may mga health screening na ginagawa ho, lay forum, na, na ginagawa ho almost regularly. And then, meron ho tayong programa no para po sa ating mga dialysis patient. Maganda ho yung program natin. May expanded benefits po tayo for dialysis patient for hemodialysis. So mataas na po ang coverage ng PhilHealth sa dialysis sessions ng mga pasyente ho natin, no. Included ho dito ang libreng monthly na laboratory testing. And then pati po sa peritoneal dialysis, we also have program for peritoneal dialysis. Maganda rin ho ang coverage, no. Pang third din ho, meron tayong programa para sa transplant patient. Ang PhilHealth tinaas po yung benefit, may expanded benefit for transplant patients also. So aside from i-cover ho nila yung surgery, kasama na ho ang pagko-cover sa ating mga pre-transplant evaluation, pati na rin ho sa post-transplant. Included ho dito ang lifelong na na mga medication natin, no? Lifelong na medication post-transplant. So marami pong programa. For dengue naman po, ano pong mga steps po ng ating pong pamahalaan, lalo na po dun sa health sector po natin para po ma-prevent ito pong ating pong dengue po? Continue pa rin yung sinabi natin kanina, yung 4S strategy. Tapos continue pa rin yung mga clean-up drive and fogging ng bawat LGUs. Po. Ano naman po, Dok, gano'n naman po ka-importante siguro yung help ng ating pong local government units na suportahan nila yung pong ating pong mga steps patungkol sa dengue prevention po, Dok. Of course, kailangan pa rin yung, although I support naman yung misting and fogging, pero kailangan pa rin na, ginagawa naman na timing kasi eh. Dapat ang fogging, ginagawa yan pag nasa labas, lumilipad yung mga mosquito. So, usually dapat ginagawa ang fogging is late afternoon, mga 4 p.m., 5 p.m. Ginagawa naman nila. Ayan po, siguro po hingin na po natin yung ating pong final message coming from our guest for today. Siguro unahin na po natin mula po sa ITRMC Nephrologist Dr. Pamela Elaine M. Pada. Final message po, Doc. Final message, siyempre napakahalaga po ng ating bato. Yung mga na-discuss po natin kanina, talagang dapat alagaan ng kidneys, bawal baliwalain. Kasi pag naapektuhan na po ang kidney, lahat po apektado sa kabuong katawan. So, meron po tayong golden rules for preventing kidney diseases. Siyempre, in general, talagang follow yung healthy rules po. No? Okay. Yun, ho. Tas, kung may naramdaman ho, yung mga na-discuss ko kanina, talagang wag pong magsa-self-medicate.
dapat ho kumonsulta po sa doktor. Kapag mas earlier natin na Yes. na-prevent po no, Dok, mas Yes. madali na natin siyang The earlier na mamamanage. ma-detect, mas maganda ho. Kasi baka meron pa po tayong magawa para hindi po mag-progress to chronic kidney disease. Ayan po, nakasama po natin nephrologist mula sa ITRMC, Dr. Pam, Dr. Pamela Elaine M. Pada. Ngayon naman po, pakinggan po natin mula sa ITRMC pa rin, infectious disease specialist si Dr. Leia A. Sadedri. Okay, so ang dengue, hindi dapat katakutan, pero hindi rin dapat ito balewalain. So kapag nagkalagnat na, dapat magpakonsulta na. So ugaliin rin natin na maglinis ng ating paligid, tapos linisin yung mga naipong tubig na hindi naman nagagamit. And then, tandaan na ang pinakamabisang paraan ng pag-iwas ng dengue, may lamok. Pag-iwas ng dengue ay yung pagpigil sa pagdami ng lamok. So, sa tulong ng bawat pamilya and ng community, kaya naman natin pababain yung mga kaso ng dengue at saka maiwasan eventually yung komplikasyon ng sakit na. Again, maraming salamat po, Doc Leia and Doc Pam, para po sa pagpunta po dito sa ating pong programa. And of course, we thank, of course, the Department of Health Ilocos Center for Health Development through the Ilocos Training and Regional Medical Center. At dito na po nagtatapos ating pong programa ang Kapiyan sa Ilocos. Maraming salamat po sa lahat po ng ating pong nakasama ngayong hapon po, sa ating pong Facebook viewers, sa ating pong mga listeners, sa ating pong mga carrying radio stations. Maraming salamat po at sa ating pong mga media partners po who joined us this afternoon. Maraming salamat po. Ito po ang ating programang Kapiyan sa Ilocos, programang hatid ng Philippine Information Agency Ilocos Region, at ang PIA po ay pinamumunuan ng ating Director General Kathleen Chloe de Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office led by our Secretary Dave Gomez. So po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, at dito po sa PIA, kami po ay naniniwalang a well-informed Filipino is an empowered Filipino. Maraming salamat po.